Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon na ito, ating tatalakayin ang wellness. Narito ang objectives ang aking pagtatalakay at ang outline. Bago natin talakayin ang wellness, kailangan muna natin malaman kung ano ba ang kaibahan nito sa health. Ang health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of the disease. Hindi lang ang pagkawala ng sakit ang ibig sabihin ng health. Kung hindi, yung maraming determinants para tayo ay maging healthy. Merong social, physical, economical, environmental, as well as yung mga behavior ng isang individual. Yung pagkakaroon ng stable at enhanced health ay kailangan ng mga nasabing nabanggit, no? They are the social determinants of health. At even more, yung systems of healthcare, importante yun para magkaroon tayo ng health. Yung mga binibigay ng gobyerno para maalagaan ang ating kalusugan. At gayon din ang kombinasyon ng pamumuhay o ang na lifestyle, ika nga, no? Ang ating uri ng pamumuhay sa araw-araw. Dito nagkakaroon ng overlapping ang health at wellness. On the other hand, sabi naman ng WHO, ang wellness ay ang optimal state of health of individuals and groups. Ibig sabihin, ito ay kalusugan para nang sa ganon magkaroon ng number 1, achievement of individuals' fullest potentials. Yung potential na individual ay nasa maximum, no? In terms of physical, psychological, social, spiritual, and economical. Pangalawa, magagampanan niya ang expectations ng kanyang pamilya, ng kanyang community, ang workplace, o ang kanyang place of worship, and iba pang setting. So pag ang individual ay healthy at nabibigay niya ang kanyang to the max kakayanan, no? Fullest potential niya, physically, psychologically, socially, spiritually, and economically, then ang integration na to na functioning to the max na naibibigay na individual, meron siyang wellness na sinasabi. May 6 na dimensions ang wellness. Ito ay ang environmental, emotional, intellectual, physical, social, at spiritual. Ito ay ating tatalakayin sa susunod na mga slides. Emotional wellness. Kailangan ng emotional wellness, no? It promotes self-awareness, relaxation, and development of emotional strength. Dapat, kung gusto mo magkaroon ng emotional wellness, nare-recognize mo at na-manage mo yung iyong sariling damdamin, no? Para magkaroon ng emotional well-being. Emotional well-being, sabi ng National Institute of Health, is the capacity to successfully manage life's pressures and adapt to change and tough circumstances. So, kakayanin mo. So, paano makayanan yun at magkaroon ng emotional wellness? Seek or accept help and support from others when needed. Hindi naman dapat tayong mahiyang humingi ng tulong o suporta sa iba kung meron tayong nararamdamang kakaiba sa lagi nating nararamdaman. Practice being mindful and aware of others. Maging sensitibo sa pagkakaroon ng nandyang iba na maaring makatulong sa iyo, kapitbahay, kaibigan, no? At walang masama kung ikaw ay tanggapin mo ang iyong pagkakamali. And mula dito, matuto ka para sa susunod na makabanata. Paano ba ang magandang gawin? Protect your self-esteem. Take control after a failure. Distract yourself from brooding thoughts. Find meaning after a loss and recover self-worth after a reflection. Ito naman ay di-discuss mamaya o sa mga susunod na session ng ating speaker.
Environmental wellness, respect for surroundings, conserve energy, recycle, and spend time outside. Kailangan tayong magrespeto na ating environment. Kailangan tayong magtira para sa mga susunod na henerasyon. Napaka-importante rin na maganda ang ating environment kasi kung maganda ang ating environment, maganda ang kalalabasan ng ating araw-araw na pamumuhay. Yan ang sinasabi kong environmental sensitivity, environmental consciousness, and improvement of living conditions. Kailangan natin malaman yung mga hazards and try to modify it. Social wellness refers to the relationships we have with others and how we interact with them. Build healthy and supportive relationships. Reflect on yourself and social needs. Stay connected. Dapat magkaroon tayo ng suporta, no, ng iba, no? Titingnan natin ang ating mga pangangailangan socially, ating sarili, at huwag tayong magkaroon ng mahiya o mag-atubiling maging connected sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang spiritual wellness naman ay ang ating pananalig sa may kapal. Iba-iba man ang ating relihiyon, lahat tayo ay merong isang dinadakila na may kapal. Values, ang ating mga values, ang ating mga ethics at ating moral, no? So, napaka-importante naman ito for spiritual wellness. Financial wellness naman, I think ito i-discuss din sa inyo. Pag tayo financially stable, better, magkakaroon tayo ng independence. Kaya, kakayanin lang natin, ang bibilin lang natin, ang goal lang natin ay ang ating kaya ng ating budget. Dapat maging maayos tayo sa ating mga financial, no? At ang ating mga financial issues, dapat ma-resolve ito. Pero ang pinaka-importante para sa discussion ngayong araw na to ay ang physical wellness. Yan po ang ating specialty. Kailangan pangalagaan natin ang ating katawan for optimal health and function. May balanse dapat ito, no? Dapat merong physical activity, mayroong nutrition, at mental well-being. Nakita na sa pag-aaral na ang exercise ay malaking bagay, no? So, merong brisk walking, merong ballroom dancing. Mamili kayo ayon sa inyong pangangailangan at ayon sa inyong kakayanan. Ito ay formula lamang, no, para sa medical. Pero ang pinaka-importante ay merong tayong 30 minutes na exercise araw-araw. Mas maganda sana kung itong 7 beses sa isang araw para nang sa ganon maging malusog ang ating puso. Itong mga formula na to, sinasabi lamang na pagka tayo ay nag-exercise, bumibilis ang ating tibok ng puso, no? So, para masanay, hindi mabigla ang ating puso, dapat utay-utay, dahan-dahan ang ating pag-exercise. Halimbawa, sa isang linggo, mga 5 minuto lang muna, no? Kung di tayo sanay, tataas natin ng 10 minuto, 15 minuto, hanggang sa makayanan natin ng 30 minutes every day. Kasi pagka nag-exercise at hindi kayo sanay, bibilis ang tibok ng puso nyo at makayak kayo hingalin at makasama sa inyo. Ano ba ang mga benefits ng exercise? Ito yung mga benefit ng exercise na sinasabi, no? Magkakaroon ka ng increased endurance, healthier muscles, increased energy, improved body composition. Yan, yung mga yan, no? Nagagawa yan. Yung iba nga, gumaganda ang blood sugar, gumaganda ang blood pressure pagka laging nag-exercise. Ito ang sinasabi kong, ano ba ang mga lifestyle na dapat nating sundin? Ayan, huwag masyado tayo manonood ng TV kasi alam mo, nakakataba yun, nagkakaroon ng diabetes, no? Huwag tayo sanang manigarilyo kasi ito magkakaroon tayo ng lung cancer, heart disease at diabetes at chronic bronchitis, TB sa baga, lung cancer, lahat na meron. Maganda sana na kung sa araw-araw tayo kakain ng madahong gulay at tayo kumain ng natural na prutas, bawasan ang pagkain ng mga sinasabing mga shake na may dagdag pa ng mga asukal, ng mga gatas, mas maganda natural, no? So ang pagkain nito mga madadahong gulay at isang serbisyo ng prutas sa bawat kain ay mainam para sa katawan.
Ito yung sinasabing food pyramid, no? Ang pinaka-importante, mayroong iron, calcium, folic acid, no? So, kung titingnan nyo dito sa litratong ito, mas marami sana ang kain ng mga mandahong gulay, mga prutas, mas konti sana yung mga tinatawag na dairy products at yung mga mamantika, no? So, ayan, pareho lang yan, no? So, ang alcohol, pwede naman siguro uminom ng alak, pero isang serbisyo lang o isang one serving lang sa bawat araw. Hindi pwedeng todo-todo, no? Hindi ka iinom, pero sa isang linggo, isang beses sa isang linggo, isang case, hindi pa maaari yun. Ang intellectual wellness naman ay yung bang magkakaroon tayo ng mga activities na ini-stimulate ang ating mga brains, no? Yung magbabasa tayo, makikinig ng news, pag-uusapan ng mga bagay-bagay, hindi marites o si kapitbahay ang pinag-uusapan, kundi mga issues sa gobyerno, political, yon yung mga ganon, no? Para magkaroon ng intellectual wellness. So, ano nga ba ang path to wellness, healthy lifestyle? Dapat lagi tayong kumilos, magkaroon tayo ng exercise, be physically active, tapos choose a healthy diet, maintain a healthy body weight, manage stress effectively, avoid tobacco and drug use, and limit alcohol consumption, protect yourself from disease and injury. Yun lamang po at maraming salamat.